I am Bak Balakubak, it's your Daddy Dad's Cabin, and for today's vlog, Rusi RFI 175, Do's and Don't. Kung nagbabalak kang bumili or meron ka na nito, let me give you some tips and advice about this motorcycle. From simple upgrade, di lang sa looks, and syempre, idamay na natin ang panggilid. This is Rusi RFI 175 1-year experience. Quick specs muna tayo mga chong. Ito ay may single cylinder, 175cc, single overhead cams, 2-valve, long case GY6 engine, full LED lighting system, 4 LED projector headlight, combination of analog and digital panel, both disc brake harap at sa likod, size 30 na mags at tubeless tires. Based in my experience, around 32 to 35 km per liter ang kanyang gas consumption sa walwal mode. So sa pampakintab guys, nung pairings natin, kaya kung napapansin nyo black ng black, ito yung ginagamit ko. Max Matte and Glossy TJ PK. Mura lang to sa Shopee o sa TikTok to, kaya tanabil to. 98 pesos, 2 piraso na. Matagal siya maubos guys. So yun yung gamit ko. Sa mga nagtatanong, bakit black na black yung aking pairings? 1 year mahigit na, hindi siya namumuti. Ito lang ginagamit ko guys. Hindi to sponsored, pero baka naman. Okay guys, umpisa natin dito sa ating kinabit na bracket para sa ating phone holder or camera holder. Ito ay mga nasa I think 7 or 8 mm yung kapal nito. Itong flat bar na to. Wala siyang welding. As you can see, naka-bolt lang yan. Ayan. Ako na lang ang gumawa. Tapos meron siya dong spacer sa loob. Ayan. Inangat ko siya ng konti. Meron siya dong spacer, 4 na piraso. Tapos meron siyang sapin na goma. Ayun. Pag malapit na doon sa pinaka visor natin para hindi siya mag-crack kapag hinigpitan. So kaya ko siya niligyan ng spacer kasi gawa nitong ating manibela. As you can see, naka-naked handlebar na tayo. So possible yung iba dyan tumatama dito. Ayan. So ito hindi siya tumatama guys. Malayo. Ito magkabilaan yan. Ayan. Meron siyang space at least nasa 1 cm. Okay. So ito yung binili nating handlebar. Jet 2 wheels, I think nasa 400 to 500 ang bili ko rito. Ito yung low rise, okay? Low rise lang siya. Tapos, ito, yung ating lifter. Lifter nga ba tawag dito? Basta yan, medyo siya yung naka elbow type o naka bend. Yung papunta siya dun sa may driver mismo. Hindi siya yung straight lang. Zoom in natin. Yan. As you can see, ito. Nakaliko siya papunta sa driver. Nakakabig. And then, yung nasa ilalim nito, ito, stock yan. Stock lang to. Tapos ito yung binili nating riser na nakabend. Tapos lahat ng bolt nito, pinaltang ko na. Yan. Lahat yan para stainless. Pati ito, stainless na rin. Basta lahat yan. Pati itong sa ating quad lock na peke. Tigwa 150 yata bili ko rito. Pinaltang ko na rin siya ng stainless na bolts. Bakit kasi pag kinalawang. Okay? Ito naman yung ating Ray Save na side mirror. Hindi ko matanda kung B2 or B3 to. I think B3. So, mura lang din to. Ito yung Napoleon. Okay. Napoleon side mirror. Ayan. Napoleon. Dito may switch ako. Dito ko nilagay yung switch ng aking mini driving light. Ayan. Yung mini driving light ko mga paps nandito. Lumina Eco Light. Ayan. Tapos ito, itong bracket na to. Ito yung nabibili sa mga hardware, yung ginagamit sa mga cabinet, yung pael na ganon. Ito lang yan, mura lang yan. I think nasa 40 pesos lang bili ko nito, 5 piraso na. So niliko-liko ko na lang siya, ayan. So, pero hindi siya sasabit dito sa pairings, medyo nakalayo yan. Ito yung discarte dyan mga paps, ayan. Natornilyo yan doon sa loob. Tsaka isa dito. Tapos nakabend siya dito. Malambot lang naman yan, madali lang siyang i-bend. Hindi nyo na kailangan putulin. Diskartehan nyo na lang. Tapos ito yung pwede mong i-portrait or i-landscape. Naka-sanction lang yan dito sa may salamin natin. Matagal na to, matibay siya, hindi siya natatanggal. Pero pag pinihit mo yan, ito, pag tinumis mo yan, matatanggal yung sanction niya. So kapag natanggal, basahin mo lang na konti ng laway mo. Ayan, pag nalawayan mo na, dikit mo na ulit. Tapos pihitin mo to para humigpit. Kabilaan yan.
Ayan. Pwede mo makita yung back ride mo. Ayan, yung back ride mo pwede mo makita o kaya yung sa may side. Next upgrade is budget meal upgrades. Brake lever, ito ay pang NMAX B1. NMAX B1 ito ay AHM ang brand nito. Mura lang to, parang nasa 200 lang yata bili ko. Then syempre, kayo na pa sinasabi, lahat pinagtan ko na rin siya ng stainless. Kasi nung nakaraan, kinabit ko to, kinalawang, ang pangit tingnan. So pinagtan ko siya ng stainless. Parang ang size dito is M4 by 20. Ang size dito mga bolt na to. Mahaba kasi to, pinutulang ko lang para mga nasa 30 mm. Gidrinder ko pa. Pero I think yung 20 pasok na dito. May sobra na yan. Ito naman guys, sticker lang to. Ginawa ko lang yan. Medyo umaangat na ng konti kapag nainitan. Pero all goods naman. Hindi naman siya natatanggal. Carbon sticker. Sa Shopee, mura lang yan. Tapos ito yata yung nakakabit dito. Sa side na to or dito. O dito nga. Dito yan sa taas. Nilipat ko lang siya dito, binutasan ko, dinigyan ko ng plastic clip. Ayan yung screw. Kasi minsan yung pako tumatama dito, nagagasgas yung pairings. Kaya dyan ko na siya nilagay. Tapos ito, binala ko na ng rubber matting tsaka ng mga plastic screw. Tinagtad ko na para hindi umangat. Mura lang din to sa Shopee. Puro Shopee. Ito ay binili ko siya per meter. Tapos kinat ko na lang. Kinulmahan ko ng karton. Tapos, ayan. Yun yung kinalabasan niya. Pagka try muna ng karton, tsaka ko siya binakat doon sa goma, then kinat. So alam niyo na diskarte doon, kita niyo na yan. Ayan, ito yung kabilang side, medyo tinaasan ko na kasi minsan yung pako umaabot dito pag nangangawit na ako. So ayan. Ayoko ng stainless kasi madulas, lalo pag maulan. Dumudulas yung pako. Kaya hindi ko siya ginamitan ng stainless matting or yung metal matting. Upuan, stock pa din. Tapos ito yung ating tawag dito, carrier o yung bracket. GB bracket ang tawag nila dito ng iba. So, sec yung brand, tapos yung box natin, sec din yung brand. Plastic lang, okay na yan. Hindi naman kailangan ng mahal. Importante may nalalagyan, okay? Yung ating shock, na-review ko na to, CNC shock, mura lang to. Parang nasa 1,000 below yata to. 2 piraso na, 335 mm. So far, all goods pa rin yung bounce niya, walang leak. So, kung sino man, 1 year na siya pero okay na okay pa din. Ito yung kabilang shock. All goods, wala tayong nakikitang leak. Walang sinyalis ng pagkasira. Quality kahit mura. As ito, wala pa rin plaka. Rosy, LTO, baka naman. Isang taon na, wala pa yung plaka. Then dito naman sa pipe, stock pipe lang tayo. May balak akong magpalit pero siguro tsaka na. Nilagyan ko lang siya ng emblem ng Yoshimura. Ayan, tinornilyo ko na lang siya ng gold bolt. Tapos yung mga nagtatanong nito, ayan. Ito ay pang Vario o pang Click 125. Yun yung version 1. 2 piraso niya tinusok ko dun sa plastic nitong pan cover. Hindi ko na inalis yung pan cover niya, nasa loob pa rin siya. Ayan o. Tago lang. Dito lang ako nag-bracket sa ilalim. Ayan, dito lang ako nag-bracket sa ilalim. Ito yung bakal na yan. Yun. Yun lang, para yun doon sa tornilyuhan nito. Ayan, tornilyuhan yan ito. Paano siya pa-L? Pag ganun, naka-pa-L siya. Para matornilyohan siya dito sa labas. Tapos sa loob nito, may mga kinat lang ako kasi may mga rib yan sa loob. Hindi siya lalapat ng husto. So mapapansin nyo naman siya, pag hindi lumalapat, kailangan nyo tanggalin yung pinaka-rib sa loob o yung plastic na extra. So kinat ko lang naman yun. Nilagari ko lang. Tapos ito, ayun, inukaan ko siya. Ayan. Para mabunot ko yung takip ng langis pag mag-change oil. Tapos dito fender additional para mas medyo mahaba, iwas putik, nakaribit lang siya. Niribit ko na siya dito sa stock. Ito naging problema ko dito before, itong fender na to, nagdagdag ako dito. Ang nangyari, nabaak siya dito. Ayun o, nabaak. So dinagtan ko siya na epoxy. Tapos yung ginamit ko dito na bracket, kasi parang 10 piraso yata yung nabili ko. Yung iba dito ko ginamit, ayun o. Ibinaracket ko siya dito, ayun o. Sa isang butas. Hindi ko pa napapalitan ng stainless na na bolt, na ubusan. Ayan, dapat yung bolt flat sa loob. Flat. Mas maganda kung makukuha niya yung positive, yung pinaka pang sa ulo.
para flat, hindi sasabit sa gulong. So parang hindi siya, pag nag-vibrate siya, hindi siya masyadong maaalog, hindi masyadong mai-stress dito sa portion na to, hindi siya mababaak. Kaya ko siya nilagyan ng ganyang bracket. Malambot lang to, kaya niya isang i-bend ng plies lang. Tapos tornilyo nyo yan doon. Lakayan nyo lang na konti yung butas para kumasya yung bolt dito. So nung nakaraan na encounter ko dito, ito, yung switch dito. Ito kasi is, kapag binabalik ko siyang gano'n, hanggang dyan lang, hindi ko napapansin. Tapos tumutunog yung spring niya, maingay. Hanggang dyan lang. Tapos sinisipa ko pa siya para sumagad. So ang ginawa ko, nilangisan ko lang siya doon. Yan dyan sa loob. Nilangisan ko yun dyan. Yung pinag-change ulan o yung sobrang langis. Tapos pinunasan ko na lang. So kailangan dapat kapag ito iibalik nyo, yun, tumutunog o pumapalo. Para yung switch sumasagad. Kasi kapag hindi sumagad yan, hindi nyo mai-start yung inyong motor. Okay? Kasi sa mga naging problema nakikita ko sa GC, nagtataka sila ayaw mag-start. Ang problema nila ito, itong switch dito. Hindi sumasagad. Kasi nga, kinalawang na yon, hirap maganit na siya. Ganyan lang. Okay? Tapos ito pala, niligyan ko pala siya ng ano. Hose lang to. Niligyan ko lang nitong braided na cover. Same nung ginamit natin sa handlebar. Problema ko lang dito, medyo malaki yung nabili ko. Okay, medyo malapad. Pero okay na rin, ligaw lang siya na cable tie. Soon, papalitan ko na lang ng saktuhan lang. Medyo napalaki. Then, yung headlight switch. Ayan. Nakabukod yung headlight dito, pwede ko siyang patayin. If ever na, hindi ko na makala kasi meron naman siyang running light. So, dito. Ayan. Dito ko na lang nilagay. Pag naagan to, off. To on. Tapos, nandito rin yung ating switch ng dual contact horn. So, pwedeng loud horn, pwedeng stock horn. So, yun yung mga nabago dito sa ating RFI 175, yun yung update doon sa mga nagtatanong. Then next naman is yung tip doon sa mga nahihirapan o yung minsan ayaw mabuhay ng kanilang RFI, no? So, gaya na sabi ko kayo na dapat bago nyo i-start, yung stand nakasagad, ito. Okay? Double check nyo yan. Dapat, yan. Ibig sabihin nun, magkakontakt na yung ating switch doon. Okay, sa paggamit naman ito, dapat lagi nyo muna siyang pipindutin bago nyo pihitin. Okay? Huwag yung diretsong pipihitin. Minsan nasisira yung switch o nadadamage kasi nga parang nakakaladkad siya. Imbis na pindutin mo muna para mag-engage yung switch, ang ginagawa mo, pinapwersa mo pihitin. Kaya kalimitan, yung iba nasisira agad yung ganito nila. So ito, 1 year pa, never pa ito nagkaroon ng problema. Kasi ganoon lang yung ginagawa ko. So kapag inon nyo to, tutunog yan, tapos iilaw to, kulay green. Antayin nyo munang matapos yung tunog, tsaka mawala yung ilaw, bago nyo siya i-start. So, nangyayari kasi, nagkakarga muna ng gasolina sa ating throttle body bago nyo siya dapat pindutin or i-start. Kapag ang ginawa nyo is pagka-on nyo pa lang, in-start nyo agad, ang mangyayari dito, mamumugak yung motor nyo, mamamatay, lalo pag naka-minor. Hindi kayo makakapagsilindador na maayos kasi hindi nyo natapos yung kanyang pagkakarga ng gasolina sa throttle body. Okay? So, yan. So, kapag namatay na yung ilaw, hindi na siya tumutunog, tsaka nyo lang siya pwedeng i-start. Ayan. So upon starting, uhugong muna ng mataas yan, magtataas muna ng minor yan. Pero mga ilang segundo lang, mga 3 seconds, bababa ulit yun. Antayin nyo muna ang bumaba, ito, doon sa below 2 RPM. Pag bumaba na yan, tsaka nyo lang siya pwedeng paandarin or pwede na kayong umalis. Kasi kapag hindi yan bumababa ng 2, at pinaalis nyo agad yung motor, ganun din ang mangyayari, mamamatay-matay ang motor nyo, minsan hindi nyo mai-start, mahirap mag-start kasi binabasa pa ng computer box yung reading ng RPM, itinakbo mo na, so magmamalfunction yung motor. Okay? Yun yung karamihan nagiging sakit ng mga RFI tsaka RFI owner. Okay, isa nga palang tips sa pagkakabit itong handlebar na naked. Diba, ito yung jet 2 wheels. So, ito is stock na throttle. Stock na throttle ni RFI, stock na switch, stock na bar end. Kapag kinabit nyo tong, ito, meron kasi ang pinaka bakal dito na tumutusok sa mismong handlebar. Para siyang malit na, na pin. Okay? So, kailangan nyo kasing butasan to. Makikita nyo yan. Para yung dito sa may, sa kapit nito, hindi siya gumalaw-galaw. Dito kayo magsusukat. Mula dito sa dulo ng handlebar, yan, mula dyan, mag-clearance kayo ng at least 2 mm. 2 mm
Tapos isagad nyo ito dito, itong grip dito, papasok. Magpaganto, pag ganon, papasok, punta doon. Tapos sumemlar to. Doon kayo mag-uumpisa magsukat, okay? Bakit? Kasi ito, mahaba yan, meron pa yan sa loob na ganon. Na aluminum din karugtong nito. Saktong-sakto yung taba nun dito sa taba ng butas ng handlebar na to. So kung mapapansin, wala siyang alog. Pero meron pa yung pinagawa sa loob. Ang purpose nito, sa throttle, kahit umisod yan doon, hindi siya didikit dito. Kasi kapag yun sumagad dito, nang hindi nyo sinasadya, dumikit, possible mag-lock ng throttle, maaksidente kayo. Okay? So dapat 2 mm mula dito sa dulo ng handlebar, hanggang dito sa dulo nito, may clearance. Doon kayo mag-uumpisa magsukat. Okay? Sa kabila, ganun din. Pero dito naman, idikit nyo na. Ayan, sagad. Ito, yung dulo nito, isakto nyo doon sa dulo ng handlebar. Doon ang sukot niya. Para ito, sakto lang ilapat niya sa bakal pag ginanon nyo. Tapos the rest, magkakasunod na yung dikit nito, yung layo nito. Ayan. So, kaya siya may clearance. Kasi kapag isinagad ko to dito, ang mangyayari yung lever, lalampas dito, hanggang dito. So, medyo malayo na siyang pisilin. Okay? So, that may clearance siya dito at least mga 1 cm mahigit. Or 1.5 cm. Malapit na siya dito sa paliko. Ayan, malapit na siya dyan. Tip lang yon, if ever magpapalit kayo ng gantong handlebar. Kung yung balak nyo naman is yung walang ganto, naka-elbow, ang problema lang kasi nun, masyadong mababa. So kapag sinakyan mo siya, mapapansin mo, nakayuko ka. Nakayuko ako eh. So kaya nag-decide ako na lagyan siya nito. Additional riser, tapos naka-angle, para medyo lumapit sa kanyang manibela. Para sa mga interesado kung anong gamit kong panggilid, ilalapag ko na. Pero before that, ano nga ba ang kasukat na panggilid ni RFI 175? Para sa bell, center spring, clutch spring at clutch lining, isakto po dyan ang pang Honda ADV 150, PCX at Honda Click. Ang stock ni RFI na clutch spring at center spring is 1,500 RPM. Hindi po 800 RPM gaya ng mga sinasabi or nababasa nyo sa Facebook. Mali yun. Sa flyball naman ay pang Beat, FI at GY6. Sa front pulley set, di pa ako nakakapagpalit niyan, so hindi pa ako makakapagsabi kung ano ang kapareho ni RFI. Bueno, nandito na tayo sa gamit kong setup. Stock regroove bell, linear type na may 0.4 depth or lalim ng groove. Rubberized clutch lining, then tinabasan ko lang na kasing haba ng sa stock. Center spring, NCY 1,200 RPM. Clutch spring, Racing Monkey, 1,200 RPM, kalkal pulley at ramp 13.5 degrees with 0.5 mm magic washer. Flyball, straight 12 grams. The rest, stock na po lahat. Kung itatanong nyo naman ang top speed, basic lang dito ang 115 km/h. And I am 75 kilograms. Nga pala, check nyo rin mga chong yung ikot ng inyong gulong sa likod. Kasi baka pigil. Malaki effect niyan sa gas consumption at performance. Regards naman sa langis na gamit ko po is made in Thailand. PTT Challenger 0.8 liter 10W40. Kagandang kasi sa langis na to is may kasama ng 180 ml na gear oil. Karamihang nabibili kasi ngayon is 120 ml lang. Napakamahal pa. So kulang dahil 150 ml ang requirement ni RFI 175. Kaya kung naghanap kayo ng cheap but quality at the same time, try nyo po ang PTT oil. Alam ko nasa below 300 pesos lang to. Well, hanggang dito na lang mga chong at sana ay may napulot kayong idea regards dito sa Rusi RFI 175. As I always said, wala yan sa brand, nasa pag-aalaga ng may-ari ang itatagal ng buhay at performance ng ating mga motor. And syempre, lagi niyong tatandaan, always be a defensive driver at always be a wise rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.